Mrs. Harris, lumabas na ang report. Ikinalulungkot kong sabihin sa'yo. Ngunit meron kang cancer sa buto. Nasa huling yugto na ito. Isang matinding kirot ang tumama kay Ara, na tila napunit ang kalahati ng puso niya. Ilang oras pa ba ang natitira ko? Kamakailan lamang ay nagdugo ang kanyang ilong at hindi mapakali sa mga gabi na puno ng panaginip at pasulpot-sulpot na pananakit ng dibdib. Ngunit hindi niya naisip na ang mga ito ay palatandaan ng kamatayan. Ang panulat ng doktor ay huminto sa hangin. Halos 3 buwan. Dahil sa balitang iyon, bumagsak si Ara sa isang malalim na bangi na para bang binasag ng kulog ang malinaw na kalangitan sa kanyang harapan. At maitim na ulap ang sumasakop sa kanyang buong buhay. Bigla siyang tumayo. Isang panik ang nag-udyok sa kanya na tumakas mula rito. 1 linggo lang ang nakalipas. Na-diagnose na may malignant tumor ang ina ni Ara. At ngayon ay nakahanda na ang tadhana na agawin ang sarili niyang buhay. Paano ito naging malupit? Bumuhos ang mga luha at nabasag ang kanyang pinipigil na emosyon. Pati na rin ang dilubyo ng kawalan ng pag-asa na matagal na niyang pinipigilan. Sa napakalamig na panahon, kalalabas lang siya ng bayan mula sa malakas na ulan. Si Ara ay nakasuot ng manipis na coat at nakatayo sa harap ng isang marangyang mansyon. Paulit-ulit niyang pinindot ang doorbell. Bawat galaw niya ay may bahid ng pait at pagmamadali. Ang nanunuot na lamig ay nagpanumbalik sa kanyang pagkamanhid. Ang kanyang kalamnan ay nanginginig habang kumikirot sa sakit ang kanyang dibdib. Ngunit tumanggi siyang sumuko. Hinihintay ng kanyang ina ang pera para sa operasyon. Nang sandaling iyon, isang itim na Mercedes ang huminto sa pasukan. Inilingon ni Ara ang kanyang ulo at nakita ang isang pares ng isang makintab na leather na sapatos na sumayad sa lupa habang may isang lalaking lumakad palabas. Lumakad ito nang hindi man lang siya sinulyapan. Mabilis itong hinawakan ni Ara. Kevin, pwede mo ba akong bigyan ng favor? Hindi siya pinansin ni Kevin Harris. Ngunit sinulyapan siya ng mapanoksong tingin bago pumasok sa bahay. Isinandal ni Ara ang kanyang ulo at nag-isip sandali. Pinipigilan niya ang sakit sa kanyang dibdib at sumunod siya papasok ng bahay. Sa loob ng bahay, tulalang nakatayo si Ara. Ang 3 taong pagsasama ay hindi nagbago sa paraan ng pakikitungo nito sa kanya na parang estranghero. Pinagmasdan niya si Kevin na nakaupo sa sopa. Malamig ang aura nito, ngunit naglakas loob siya. Pahihiramin mo ba ako ng 1 milyon? Ngumisi si Kevin at ipinikit ang mga mata. Pinaplano mo bang ubusin ang pera ko at tumakas kasama ang lalaking iyon? Isang matinding kirot ang tumusok sa dibdib ni Ara at pinilit niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi. Ang lalaking nakita mo nung araw na iyon ay hindi. Save it. Putol ni Kevin. Puno ng galit ang mga mata niya. Ara, tigilan mo na ang paglalaro na parang inosente. Dapat ay nakita mo na ang mga kahihinatnan noong gabing iyon. Nagplano ka laban sa akin. Dinroga mo ako at sinaktan ang mga binti ni Leia. Hindi ako yun. Wala akong ginawa laban sa iyo o saktan si Leia. Desperadong sagot ni Ara. Punong-puno ng galit at lungkot ang kanyang puso. Sa mata ng lahat, si Ara ay isang walang pusong babae na nang-agaw ng nobyo sa kanyang sariling kapatid at itinulak ang kanyang kapatid sa hagdan. Sa kabila ng pananahimik ni Kevin, natagpuan ni Ara ang kanyang sarili na natrap at walang magawa. Alam niyang hindi naniniwala sa kanya si Kevin. Ayaw na niyang magpaliwanag. Ang kanyang ina at siya ay parehong nangangailangan ng pera para sa pagpapagamot. Nagpasya siyang gumawa ng kompromiso. Kung papahiramin mo ko ng 1 milyon, gagawin ko ang lahat ng hilingin mo.
Papayag akong hiwalayan ka at pwede mo nang pakasalan si Leia. Nagsindi ng sigarilyo si Kevin. Bumalot sa kanya ang usok habang kumukunot ang kanyang mga labi. Ang kanyang ngiti ay nagpapakita ng pagdududa at pangungutya. Sa malamig na sulyap kay Ara, tumayo si Kevin sa kanyang kinauupuan at malamig na nagsalita. Alam kong nag-e-enjoy ka sa pagiging Mrs. Harris mo, hindi ba? At dahil yun ang gusto mo, hindi kita hihiwalayan. Alam kong hinahamak mo ko. Ngunit talagang kailangan ko ang 1,000,000 na yun. Lumapit ang mayordoma ng oras na yun. Medyo problemado ang mukha nito. Lumingon si Jason at nagtanong, anong problema? Sir, tumawag si Miss Leia. Tinatanong niya kung uuwi ka ba ngayong gabi. Sabihin mo sa kanya babalik ako. Matipid na sagot ni Kevin bago tinapunan ng isang malamig na tingin si Ara at lumabas ng pinto. Pinagmasdan ni Ara ang papalayong figura at bumulong. Kevin, galing ako sa ospital kanina at na-diagnose ako na may bone cancer. Ibinaba ni Ara ang kanyang tingin. Hindi nagkaroon ng oras si Kevin para makinig sa mga salita niya. Ano ang dapat niyang gawin? Sa nakalipas na 3 taon ng kanilang pagsasama, hindi kailanman nagpalipas ng gabi si Kevin sa bahay. Sino nga naman siya? Ang pinakamakamandag na babae sa mga mata nito. Pinayagan siya ni Kevin na sakupin ang posisyon bilang asawa nito. Ngunit tumanggi ito na tanggapin ang payo niya na makipaghiwalay dahil ayaw nitong mag-alok sa kanya ng kahit 1 sentimo. Nasa bingit siya na kawalan ng pag-asa. Si Kevin ay malupit sa kanya. Hindi na mahalaga kung siya ay hindi magpapagamot. Ngunit ang kanyang ina ay nangangailangan ng pera para sa pagpapagamot. Si Agustin at ang lolo ni Ara na si Mr. Miller ay matalik na magkaibigan. Gayunpaman, naisip ni Agustin ang nakaraang nagawa ni Ara na nagdulot ng kahihiyan kay Mr. Miller. Bagamat atubiling pumayag si Agustin sa kanilang kasal, ayaw pa rin nito sa mga ikinikilos ni Ara. Ngayon, kung hihingi ng tulong si Ara pinansyal, malamang na madidismaya si Lolo Agustin. Marahil ay pipigilan nito ang magsuporta. Ang sakit sa dibdib ni Ara ay tumindi at nagkaroon siya ng opsyon na iwan ang pagpapagamot. Ngunit ang kalagayan ng kanyang ina ay hindi kayang bayaran ang anumang pagkaantala. Naubos na niya ang lahat ng iba pang posibilidad. At ngayon ay maaari na lamang siyang humingi ng tulong kay Agustin. Natigilan si Lolo Agustin nang makita si Ara. Gayunpaman, nang marinig ang kanyang pagsusumamo para sa pera, nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Ara, sa kabila ng pangdodroga mo kay Kevin noon, na naging resulta ng pagkawala ng kakayahang makalakad ni Leia, hinayaan ko pa rin si Kevin na pakasalan ka. Nanuyo ang lalamunan ni Ara. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Alam mo namang matalik kaming magkaibigan ng lolo mo. Napakabait ng lolo mo noon. Paano niya? Napabuntong hininga si Agustin. Paano siya nagkaroon ng apo na walang prinsipyo tulad mo? Ara, naniniwala ako na ang mga maling nagawa mo noon ay lilipas din. At umasa ako na mapapagtanto mo ang iyong mga pagkakamali. Pero hindi ko inaasahan na pinakasalan mo si Kevin para lang sa pera. Tumulo ang luha ni Ara. Hindi po ganon. Umiling siya bago muling nagsalita. Hindi ko ginawa ang mga yun. Mangyaring maniwala kayo sa akin, Lolo. Ang katawan niya ay nanghina. Napasandal siya sa pader na nasa likod niya. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig habang humihikbi. Nagpakasal ako kay Kevin dahil mahal ko siya. Ngunit ngayon ay nangangailangan ako ng pera. Gagawa ako ng paraan para mabayaran ka, Lolo. Please, pagkatiwalaan niyo sana ako sa pagkakataong ito. Nasa ospital pa rin po ang nanay ko. 3 taon na ang nakalipas. Hinikayat siya ni Leia sa hotel kung saan naghihintay si Kevin.
Pagdating niya ay nadroga na si Kevin. At napagkamalan siya nitong si Leia. Kinabukasan, nagising siya sa ingay ng mga media at ng mga mamamahayag sa labas ng pinto. Dahil sa mga pangyayari, napilitan si Kevin na pakasalan siya. Sa gabi ng kanilang kasal, iniwan siya ni Kevin gamit ang mga salitang ito. Magsisisi ka. Naniwala si Ara na ito na ang kapalit. Pagganti sa pag-ibig dito. Nang sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng ward. Saktong pag-angat niya ng ulo. Nagulat siya sa galit na nakaukit sa mukha ni Kevin. Anong nangyayari? Mahina niyang sabi. Ara Miller, sa mga taon na ikinasal ka sa pamilyang Harris, wala ka pang natutunan. Ngunit tiyak na kinabisado mo ang sining ng pagpapanggap na inosente. Tumaas ang kilay ni Kevin. May bahid ng panunuya ang mga mata niya. Nanuyo ang lalamunan ni Ara at naguluhan siya. Hindi ko maintindihan. Lalong tumindi ang galit ni Kevin at mariing hinawakan ang baba ni Ara. Nagpapanggap ka pa rin ba? Kailan mo aalisin ang maskara ng pagkukunwari? Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na kausapin ang lolo ko para sa pera. Napakawalang hiya mong babae ka. Ibinuka ni Ara ang kanyang bibig, ngunit hindi siya nagsalita. Ang imahe na kanyang ginawa noon ay malalim na nakatanim sa isipan nito. Kung maaari lang, mas gugustuhin niyang hindi na lang minahal si Kevin Harris. Gayunpaman, ang kanyang pananahimik ay nagpataas lamang sa kabastusan ni Kevin. Tinitigan siya nito. Parang gusto nitong durugin ang mukha niya. Bakit hindi ka magsalita? Palagi kang nagpapaawa. May paiyak-iyak ka pa sa harapan ng lolo ko. Para lang makuha ang simpatiya niya sa pamamagitan ng panloloko. Hindi ba? Kevin, anong ginagawa mo? Biglang lumapit si Lolo Agustin at bumuntong hininga. Bitawan mo muna siya. Hindi ka dapat magalit. Lolo, nagdadrama lang siya. Nagkukunwari siyang mabait para manipulahin ka. Naiinis na sabi ni Kevin. Sabay tingin kay Ara na parang basura. Ito ang 500,000. Limos ko sa'yo. Ngunit mula ngayon, huwag mo nang isipin na manlin lang ng kahit na 1 sentimo sa akin at sa aking pamilya. Huwag ka nang lalapit kay Lolo. Hindi ka karapat-dapat. Pagkasabi noon, ay hinila ni Kevin ang kanyang lolo at sabay silang lumabas. Kinagat ni Ara ng mariin ang kanyang labi at maingat na kinuha ang tseke na itinapon sa kanyang mukha. Bagamat ito ay 500,000 lamang, ito ay mas mahusay kesa sa wala. Maaaring iligtas nito ang buhay ng kanyang ina. Kahit galit siya, hinamak, wala siyang pakialam. Nang sandaling iyon, pumasok ang isang doktor na may hawak na medical report. Kumunot ang noon nito at sinabi, Mrs. Harris, kung patuloy kang tatanggi sa pag-inom ng gamot, malamang na hindi ka natatagal sa higit na 3 buwan. Pilit nang umiti si Ara. Saan siya maghahanap ng pera para sa pagpapagamot? Thank you guys for listening and watching. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes.